Ang tunay na kaibigan, kahit hindi na kayo okay, hindi ka sisiraan. At kung interested ka sa video na to, panoorin mo hanggang dulo para malaman mo kung bakit hindi mo kailangan siraan ang dati mong kaibigan. Ako nga pala si Melchi Espenya, isang nanay, salon owner at may 3 anak. Kwentuhan ko po kayo. Si Mary at si Grace ay isang matalik na magkaibigan. Lagi silang magkasama sa pagkain, sa paglalakwatsa, at kahit sa paghihirap. Pero dumating ang isang sitwasyon kung saan hindi na nagkakaintindihan ang dalawa. Imbis na pag-usapan, mas pinili ni Grace na sirain si Mary. Pinaikot niya yung kwento at pinalabas na si Mary ang may kasalanan. Sa una, maraming naniwala kay Grace. Pero habang tumatagal, ang katotohanan ay lumabas din. Nalaman ng mga tao na hindi ganon ang kwento. At si Grace pala ang mahilig gumawa ng kwento. Dumating ang araw na si Grace mismo ang nangailangan ng tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mary lang ang tanging tao na pwedeng tumulong sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginawa ni Mary? Pinili niyang tumulong kahit siniraan siya noon. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong pakita kung sino siya at ano ang kanyang tunay na pagkatao. Bigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit hindi dapat siraan ng dating kaibigan. Number 1, dahil ang mundo ay bilog. Ang buhay ay puno ng twist and turns. Hindi mo alam kung kailan ulit kayo magtatagpo. Number 2, ang paninira ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa kanila. Imbis na respetuhin ka, mas makikilala ka nilang chismoso o chismosa. Mas maganda kung ipapakita mo sa kanila na kaya mong mag-move on na hindi naninira. Number 3, ang tunay na matibay ay hindi naninira. Ang tunay na matatag na tao, hindi nagpapababa ng iba para lang umangat. Kung talagang tama ka, hindi mo na kailangang ipagsigawan pa. Number 4, hindi nyo alam ang hinaharap. Maraming kwento ng dating nagkasamaan ng loob, dating magkaaway na naging magpartner sa negosyo, sa trabaho at sa buhay, na baka dumating ang araw na ikaw naman ang may kailangan sa kanya. Handa ka bang humingi ng tulong sa taong siniraan mo? Number 5, mas mabilis kang makakapag-move on kapag hindi ka nanghihila pababa. Ang paninira ay isang bigat sa puso. Mas magiging magaan ang buhay mo kung magpapatawad ka na lang. Mas masarap sa pakiramdam ang moving forward kaysa pagkakastuck sa galit at inggit. Ang pinakamagandang revenge ay ang maging masaya at matagumpay nang hindi naninira ng iba. Ito naman ang pinapaniwalaan ko, na hindi natin kailangan siraan ang dati nating kaibigan. Dahil mas mahalaga ang kapayapaan at personal growth kaysa sa paghihigante at pagpapakita ng galit. Mas mahalaga ang pagiging maayos, makitungo sa ibang tao, kahit may hindi pagkakaunawaan. Isang mindset na nagpapakita ng pagiging mature at emotionally strong. Imbis na siraan ang iba, mas mainam ang paggalang at pagpapahalaga sa bawat tao. Bigyan ko kayo ng mga dahilan or hadlang kung bakit naninira ang kaibigan matapos ang pagkakaibigan. Number 1, sama ng loob at hindi pagpapatawad. Kapag ang isang tao ay hindi pa nakakalimot sa sakit o galit, nagiging outlet niya ang paninira. Mas pinipili niyang ipakita ang kanyang hinanakit sa halip na ayusin or palampasin ito. Number 2, inggit at competition. Naninira dahil sa naiinggit sa progreso mo. Kung nakikita niya na mas maayos ang buhay mo, maaaring gusto niyang pabagsakin ang image mo sa ibang tao. Number 3, paghahanap ng kakampi. May mga taong naninira para lang makakuha ng simpatya mula sa iba. Number 4, pride at hindi matanggap na pagkawala ng kaibigan. Ang ibang tao ay hindi marunong tumanggap ng pagbabago. Number 5, pagkakaroon ng mababa o sirang reputasyon. Ang taong mahilig manira ng iba ay kadalasang may mababang kumpiyansa sa sarili. Sa halip na ayusin ang sarili, mas pinipili nilang ibaba ang iba. Number 6, hindi marunong mag-move on. Sa halip na mag-move on, ginagamit nila ang paninira bilang paraan ng coping mechanism. May dati ka bang kaibigan na nanira sa'yo? O ikaw ba mismo ang nagkaroon ng ganitong pagkakamali? Paano mo ito hinarap? I-share mo naman sa comments. At sana nagustuhan mo yung video na to. At kung nagustuhan mo, please follow, like, comment, and share na rin po. Please follow Lia Salon page at iniimbitahan ko din kayo na mag-visit sa Lia Salon, Upper Bikutan, Bulan Sorsogon, and Pasay City for your hair color, foot spa, manicure, pedicure, gel polish, at marami pa pong iba.
Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na vlog. Bye!